Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Rafi, when are you going to get up? Umuungol si Rafi sa una nang marinig ang boses ni Cassie. Hinila niya ang kumot at itinalukbong sa sarili. Pero hinila lang iyon ng dalaga. Raf, come on! 5 o'clock na. Umungol ulit siya at ibinaon lalo ang mukha sa unan. Go away. I want to sleep. You kept me up until 12 last night. Angil niya pero hindi ito tumigil sa pangungulit. Ito na ang pang-8 araw sa 2 linggong trial nila ni Cassie. Ito na rin ang pang-8 araw na ginising siya nito ng ganito kaaga. Gusto nito magsimula lagi ng maaga dahil 2 linggo lang daw ang meron sila. Kailangan daw nilang sulitin ng bawat oras. She would make him up at 5 in the morning and kept him awake until 12 midnight. It was driving him nuts. Come on, Raf, get up! Hinila nito ang una niya at sa kanyang pagkagulat ay bigla itong dumagan sa kanya. Cassie, get up, get up! She started tickling his sides. Natulala siya pero sandali lang dahil patuloy ito sa pagkiliti sa kanya. Cassie, stop! What are you? But he was laughing hard already. She was tickling him mercilessly. Cassie, stop! Mabilis niyang hinuli ang mga palad nito at gumulong siya para mapailalim ito sa kanya. Idinikit niya sa ulo na nito ang mga kamay at idinikit niya ang katawan para pigilan itong gumalaw. Pareho silang hinihingal at tumatawa. Ha? At sabi mo malakas ang kiliti ko. Malakas din yung kiliti mo. Nagbelat ito sa kanya. Hinihingal na tumitig siya sa mga mata ng babae. Tumatawa pa rin ito ng kaunti. Wala sa loob na marahang humaplos ang daliri niya sa gilid ng mga mata nito para pahirin ang luha sa sulok ng mga mata nito na tumutulo dahil sa sobrang pagtawa. Her skin was so soft. She smiled at him and he found himself smiling back. Bahagya itong gumalaw at itinaas ng kaunti ang mga hita. Noon niya napagtanto ang posisyon nila. His eyes widened. He was in nothing but boxers and he was on top of her bed. Her breasts were flush against his chest and her torso was wedged between her thighs. Nasa magkabilang bahagi ng balakang niya ang mga hita nito at magkadikit ang mga pinakamatigas na bahagi ng katawan niya sa pinakamalambot na bahagi ng katawan nito. And as if on one cue, he found himself hardening against her soft flesh. Mabilis siyang natauhan at agad itong binitawan. Tumayo siya mula sa kama. Tumalikod at naisuklay niya mga daliri sa buhok. Raf. Her sweet voice only stirred his loins farther. Maingat siyang huminga at pinersa ang katawan na humalma. Pinilit niya ang sariling tingnan ito. She was sitting on his bed, her legs spread out in front of her. Tumaas ang bestida nito dahil sa paggalaw nila at nakalilis iyon sa mga hita nito. He found himself staring at those damn long legs and found himself wanting nothing more than to wrap them tightly around his waist. Iniiwas niya ang mga tingin dito. Cover yourself, Cassie. Oh, narinig niya ang pagkapahiya sa boses nito at ang mabilis nitong pagbangon mula sa kama. I'm sorry, I wasn't thinking. Humugot siya ng hangin na tumitig dito. Nakatungo ang dalaga at pulang-pulang mukha. He forced himself to relax. It's okay, Cassie. I'm not hungry, but you should really stop coming here in the morning. And you shouldn't do that with a man. You're not a child anymore. It's not appropriate. Nagtaas ito ng tingin at kinagat ang pang-ibabang labi. Natagpuan niya ang mga matang bumababa roon. Her teeth were lightly beating, her soft pink lower lip. But I always do this with Sid. Pinukaw noon ang isip niya at napatingin uli siya sa mga mata nito. Her big brown eyes were looking at him innocently. What? Aniya. Lagi ko rin naman itong ginagawa kay Sid. I'm like his alarm clock whenever he stays here in the hotel. I thought it was okay. Sid, hindi niya napigilan ang pagtigas ng tinig. Oh, you haven't met him yet. Apo siya ni Nana. At kababata ko siya. His name is Sid, but I call him that way. He doesn't like it though. Malapad na itong napangiti na tila ba may naalala itong nakakatuwa.
He found his jaw hardening at the sight of her smile as she talked of another man. So, I'll wait for you downstairs, okay? Masigla itong lumapit sa kanya at hindi napansin ang tensyon niya. Tumingkayad ito at hinagkan siya sa pisngi. Her petal softly touched his cheek and he had to clench his fist to stop himself from grabbing her and doing things to her he knew he would regret. Mabilis na natapos ang halik at masaya itong lumabas ng kanyang silid. Nang makalabas ito ay bumuga siya ng hangin at mariing nahilot ang noo. 6 na araw na lang at matatapos na ang 2 linggo. Paulit-ulit niyang ipinapalaala iyon sa kanyang sarili. Ipinigsi niya ang ulo at tinungo niya ang banyo. Matapos ang mabilis na shower, nagbihis siya at bumaba sa lobby kung saan naghihintay si Cassie. She was wearing a simple blue dress that day. The fabric clung to her body at the right places, flattering her curves without making her look indecent. Instead, she looked sensual and very sweet at the same time. He squashed the surge of desire that rushed to his lower body as he approached to her. Abala ito sa pagguhit ng kung ano sa sketchpad nito. Pero nang mapalapit na siya ay nagtaas ito ng tingin at masiglang ngumiti. Isinara nito ang sketchpad at sinuksok sa malaki nitong bag. Ready? Nakangiting wika nito. He found himself smiling back at her. Ilang hibla ng kulot nitong buhok ang kumalas sa malubag nitong tali. Natagpuan niya ang sariling hinahawi iyon at itinatabing sa likod ng tenga nito. Are you sure you want to see the lab? It's not really that interesting. You might get bored. I want to see it, come on. Hinila na siya nito sa kamay papunta sa elevator. Matapos ang 30 minutos ay nakarating na sila sa lab. Dumiretso sila sa opisina niya para ipakita iyon sa dalaga. She crinkled her nose and as she inspected his black and white office. You know, if we put a little color here. No, Cassie. For the 9th time, I don't like pink. Leave my office alone. At hinagilap niya ang kamay nito at hinila ito palabas ng opisina bago pa nito maisipang lagyan ng pink wallpaper ang opisina niya. Pumunta sila sa locker room kung saan pinagsuot niya ito ng bagong lab coat na para lang talaga dito. He retrieved his own lab coat from his locker and put it on as well. Binigyan niya rin ng mask para sa pagpasok nila sa mga laboratories. Naroon ang ilan sa mga kasamahan niya at abala mga ito sa pagtitest ng mga spores para sa paghigop ng mga langis. Nagtaas ang isa sa mga ito ng tingin nang makita siya at tumango. Tinanguan rin niya ang kasamahan. Humingi siya ng permiso sa boss nila, pati na din sa mga katrabaho para maipakita kay Cassie ang lab. What are they doing? Bulong ni Cassie. Mangha itong nakatitig sa mga kasamahan niya na tila ba magician ng mga ito. He couldn't help but chuckle at her honest enthusiasm. They're testing the ability of the spores to absorb oils. Gusto nilang subukan kung pwedeng gamitin ng mga spores ng halaman sa pagsipsip ng mga oil spill sa dagat. Nanlaki ang mga mata nito. They can't do that? Muli, bahagya siyang natawa sa inosenteng pagkamangha nito sa mga sinabi niya. We're finding a way to do it. We're trying to increase the ability of the spores to absorb oils. And that's awesome. Kung sa natural environment mismo galing ang gagamitin sa mga oil spills, that would definitely cause less harmful side effects, right? He found himself smiling. Hindi sa minamaliit niya ang dalaga, pero hindi niya inaasahang mahiintindihan nito ang napakahalagang aspetong iyon ng proyektong ito. Exactly. Isa sa mga main concern sa paglilinis sa mga oil spill ay ang huwag madagdagan ng pagkasira ng dagat sa paglilinis niyon. With the use of natural oil absorbers like spores, we are decreasing the chance of further damaging the marine life as we try to siphon the oil. We are looking for effective and cost-efficient ways to deal with the oil spills. Kung magtatagumpay ito, hindi lang malilinis ng maayos ang dagat, magagamit pa ulit ang mga langis na natapos kapag nasipsip iyon ng mga spores. Nang matapos siya ay nakatitig na sa kanya si Cassie. Her big pretty eyes were staring up at him in pure reverence and shock. Marami na siya natanggap na manghang titig sa buhay niya, pero pinakamalala ang sa babaeng to. Being the focus of those adorizing gaze made him want to blush like a teenager. Napakagatlabi siya. Stop looking at me like that. Like what? She asked, her soft pink lips curving into a smile. Like I'm God's greatest gift to woman. Napasinghap ito at hinampas siya sa dibdib.
Ngumisi siya at hinagilap ang kamay nito saka ito hinila palabas ng lab. I wasn't looking at you like that. I was looking at you like you were Superman. Yeah, whatever. Isinara niya ang pinto ng lab at giniya ito sa hall. Matapos niya itong itour sa computer room at sa testing room, dinala niya ito sa cafeteria para kumain at magpahinga sandali. Bakit ka naging molecular biologist? Tanong ng dalaga habang nakaupo sila sa harap ng isang table ng cafeteria. 10:00 pa lang na umaga kaya wala pang maraming tao roon. Ibinaba niya ang mug ng kape at tinitigan ng dalaga. She was looking at him quizzically, her big pretty eyes staring at him in an open curiosity. Ibinaling niya ang tingin sa iba. Bakit nga ba siya naging molecular biologist? I wanted to make people's life better, and I suppose. Ngayon sinabi niya, parang ang yabang palang pakinggan. Pero iyon talaga ang dahilan. Lumaki siya kasama mga bata sa La Soledad. He knew how cruel life was to some people, his mother included. Ever since he could remember, he had always wanted to help improve people's lives in any way he could. Gusto niyang maniwala na sa pagtuklas ng mga mura at epektibong gamot ay nakatutulong siya kahit paano para gawing mas mabuti ang buhay ng ilang tao. Your parents must be very proud of you. Nanigas ang katawan niya nang marinig iyon mula kay Cassie. Tumitig siya rito. Nangiti ito sa kanya at may paghanga sa mga mata nito. Payak siyang napangiti. His parents were proud of him. Pwede siguro ang mama niya pero ang papa niya, absolutely not. Sa tingin ng ama ay sinasayang niya ang oras niya. Para sa kanyang tatay, mas malaki ang maitutulong niya kung magiging milyonaryo siya at magdodonate ng pera sa charity. Mas makatutulong daw siya sa ganoong paraan, but he did not want that. Ganoon ang tatay niya. Ganoon ang mga lolo at lola niya. He did not want to be like them. He knew too well that money could never make up for everything. You think so? Matabang niyang tanong. Of course, she beamed without utmost and conviction. Dad is right. You are saving lives, Rafi. Sa tingin ko kahit sinong magulang ang magiging proud sa'yo. I wish I am bright as you, but I'm not. So the most I could probably do is to donate money. Malungkot na ang mga mata nito na tila ba nawala ang favorite pink dress nito. You talk as if money is a bad thing. Nagtaas ito ng tingin sa kanya at muling malamlam ng ngumiti. Napakalungkot ng itsura nito at muli nitong pinaalala sa kanya na hindi lang puro saya ang buhay ng dalaga. It's not. Mahalaga ang pera at malaki ang naitutulong nito sa tao. I know that, but it cannot substitute for the most important things. It cannot substitute for health, happiness, or love. What are you doing in this lab is far greater than any amount of money. You are making people's life better with your dedication and honest intentions. No amount of money can make up for what you have in this place. No amount of money can substitute for that. Nilibot nito ang tingin sa paligid habang malungkot pa ring nakangiti. People can donate as much money as they wanted, but it's people like you that really make a difference. Kung magkakaroon ako ng pagpipilian sa pagitan ng pera at sa ginagawa mo, yung ginagawa mo yung laging pipiliin ko. You're lucky because you have the ability to do that, Rafi. Not everyone is as bright as you. You are using your gifts in the noblest way. You're making people's lives better, and that is something that anyone should be proud of. He was never really comfortable with praises, pero ngayon ay parang mas lalo siyang nailang. How could she say something like that with a straight face? Alam niyang namumula ang mga tenga niya. Nang mapatingin sa kanya si Cassie ay nanlaki ang mga mata niya. You're blushing, she squealed. Shut up. He grumbled and grabbed his mug and swallowed his coffee. Tumawa ang dalaga at tinapunan niya ito ng masamang tingin. But the witch only laughed harder. Where are we going next? Inis niyang tanong para patigilin ito sa pagtawa. Bahagya itong tumigil at sumeryoso sandali. Pero malapad itong umiti at pakiramdam niya ay hindi niya nagugustuhan ang susunod nitong sasabihin. You're going to love what we'll do next. She smiled and he wanted to groan. Nang huli nitong sinabi iyon ay sinama niya itong mag-shopping ng mga lingerie. Needless to say, the experience was heaven and hell at the same time. Tama ang hinala niya. Their next activity was designed to inflict him extreme pain. Tumiimbagang siya habang naglalakad palapit kay Cassie.
Nakatihaya ito sa isang sun-chased lounge sa tabi ng isang malaking infinity pool. Nasa isang hot spring resort sila. Ayon dito, gusto lang daw nitong maging malapit sa kalikasan. He wanted to snap at her. Kung gusto nitong mapalapit sa kalikasan, di dapat nagcamping sila. Hindi na nila kailangan pang magpunta sa resort kung saan halos nakahubad na ito ng mag-sunbathing. He clenched his teeth as he stared at her. She was wearing nothing but a pair of white bikini. For God's sake, why did she have to choose white? The damn thing was almost transparent. He swore she wanted to kill him. Maingat siyang humugot ng hangin habang nakatitig dito. Nakabaloktot ang isa nitong binti at nakapatong doon ang sketchpad nito. May ginuguhit na naman itong kung ano. Habang naglalakad siya ay hindi niya mapigilang titigan ang mahubog nitong mga binti. Naglandas sa mga mata niya mula sa binti nito, paakyat sa hita nito. Then his eyes landed between her legs. He swallowed. The white piece of cloth looked too flimsy. It looked like he could tear it with just a tag. Mariin siyang pumikit at humugot uli ng hangin. He was not going there. Na magbulat siya ay pinanatili ni ang titig sa mukha nito. Napadako iyon sa mga labi nito. Her soft pink lips were pouting as she drew something on her sketchpad. To his horror, he found a certain part of his anatomy twitching at the sight of those full pouty lips. He gritted his teeth and forced himself to control his lust. Nagtaas ito ng tingin at maluwang nang umiti nang makita siya. Hey! Sinira nito ang sketchpad at itinabi sa gilid nito. Muli siyang maingat na huminga nang makalapit dito. Napwersa siya ng ngiti. Hey! Umupo siya sa isang lounge chair sa tabi nito. Napakagat labi at napatitig sa dibdib niya. Nanigas ang buo niyang katawan. Naka-board shorts lang siya at wala siyang pang itaas. He did not work out but he had always been a sporty person. He knew his body was well-toned. Nakita niyang namula ang pisngi ng dalaga at tinitigan siya nito mula sa ilalim ng pilik mata. She murmured. Pumikit siya at humiga sa chaise. He really did not look at her right now. May malaking payong na nakatabing sa kanila, kaya di nila na kailangan takpan ng mga mata mula sa araw. Hey! Kinalabit siya nito. What? He almost snapped. He gritted his teeth and opened his eyes. Kagat-kagat pa rin ito ang pang-ibabang labi. Her pretty eyes looked uncertain. Humugot uli siya ng hangin at pinilit niya ang sariling kumalma. What is it, Cassie? He asked as gently as he could. She perked up, her eyes shining with relief. Pwede mo bang lagyan ng sunblock? It took all of his willpower not to spontaneously combust. She was really pushing it. Cassie, what are you doing? He said through his teeth. Seducing you? Gusto na talaga niya sumigaw. Fine. Asik nito. Pulang-pula ang mukha. I was just trying. I only have 6 more days, you know. I have to try everything. Inis nitong humiga ulit sa chase nito. Naaasar itong nagtatak ng sunblock at nagpunas niyon sa binti nito. His eyes hungrily followed her hands that were roughly massaging the fluid on her smooth thigh. Ilang beses siyang nagmura sa isip. Iniiwas niya ang tingin dito at determinado siyang tumitig sa payong na nakatabing sa kanila. Let's play 20 questions. Inis niyang ibinalik ang tingin dito. Nakahalukip-kip ito at nakasimangot pa rin sa kanya. Pinwersa niya ang sariling huwag tumingin sa malusog nitong dibdib. What? Got tired of seducing me? He snarled at her. Iniikot lang nito ang mga mata. Aside from Chinese food, ano pa yung gusto mong pagkain? Inis niyang iniiwas ulit ang mga mata rito. I don't like Chinese food, he grumbled. Bakit nung nag-brunch tayo nun? You especially ordered at samantalang alam mo namang European cuisine ang specialty ni chef. He stubbornly glared at the umbrella. Ayun iniisip niya na parang ang babaw pala ng rason niya. No special reason. He lied. Wala akong favorite food kaya kong kainin kahit anong pagkain. You should too.